Pero Nay, may tanong ako, huwag kang magagalit. Pag nandyan si Tatay Alan, tapos si Nanay Cathy, naglalaro-laro sila, hindi ka nagsiselos. Ibig sabihin, Nay, magkakadikit lang ang edad ng tatlong babae na yun na magkakapatid. Yung bunso, nung aalagaan mo siya, 3 months siya, running 4 months. Yung pangalawa, Isang taon niya ma. Isang taon tsaka si Isang taon. Laika. tapos si Angela, kasi siya panganay, Si Angela, 2 taon ma. 2 taon si Angela pero nasundo sa lola niya. nung time na yun. 2, 1, and 3 months. So, ibig sabihin ay, kung 4 months pa lang yung bunso, kayo nakasama ni Tatay Alan, ibig sabihin, nung time na yun, 2 ang asawa ni Tatay Alan. Asawa na mama mo, no? Pag nandito si Mama Cathy, tsaka dito bantay, alagaan ka ni Mama Remy. Ay, napakaswerte mo tayo. No? May 3 kang anak, mababait. Tapos may 2 kang asawa, mababait. No? Oo po. Ang tanong ko tayo, huwag kang magagalit. Paano mo nagawa yon na 3 months pa lang si Bunso, may asawa ka ng Ate Remy, Nanay Remy agad? Nagsimba kasama kayo? Apo. Ay, very good. So may pagbabago naman na siya? Nahihiyan naman siya. Inalis na yun. Po? Maraming siya kahapon. Nakikihalubilo na? Oo. Nakakausap nyo na po siya? Medyo hindi pa, tango-tango lang. Tango-tango. Pag pinapakain daw, gusto pangkain. Mama. Oo, umuuna. Mama rin tawag niya sa'yo? Salamat sa Diyos. Lang yung pag, hindi naman masyadong malakas yung bahunti-unti na. Oo. Ganun po talaga yun, Nay. Hindi ganun kabilis kasi naman siya matagal. Sinasama namin na magsimba. Pero ang importante, sumasama sa inyo, umaayon sa inyo. Minsan nga, pag mali sila Papa Alex. Oo. Ayun na si Papa, bilis. Takbo na rin. Takbo rin siya. Oh, very Takbo good. na rin. Pupunta, sasama sa kanya. Gusto niya sumama rin sa tatay niya lagi. Hindi, pati si Papa. Oo. Tulad ngayon, nandyan siya nakahiga. Oo. Tapos lang kumain. Sabi ni Alan, bili tayo ng pang-barbecue natin. Magtitinda tayo para may pambili ng bigas. Sama, agad-agad. Tayo siya agad. At least hindi na siya nagtatago ng mukha. Minsan, pag nasa sasakyan, ganito lang. Nagtatago na. Hindi, tama ka niya yung Oo. ganito lang. O, di ba? Dati todo cover siya. Ngayon, konti na lang. Ganito lang. Pag may nakita na tao sa daan, gano'n. Pag tinawag niya kayo, mama rin ang tawag niya. Yung hindi naman niya masyadong malakas. Oo, mama. Pero medyo nahihiya pa siguro. Nahiya. Kaya tangit siya. Oo, ganun. At least unti-unti lang yan. Tayo. Ay, nagpupunta naman dito yung mama niya. Okay. Ay, yung mama rin niya nagpupunta rin. Tayo palagi dito. Ay, di maganda. Nay? Kumusta si nanay? So yun, May nandito na naman si nandito na naman si Cathy. Oo. Araw-araw na Kahapon ba yun, ma? Kahapon. O, di ba tama yung sinabi ko sa inyo? Pinaglulutuan sila ng mga kain. Nagluluto si Nanay Cathy? Oo. Oh, very good. Pinaglulutuan, pinapakain. Hindi naman pwede kay Angela yun, di ba? O, di ba? So, maganda yung, di ba, Nay? Lola, yung sinabi ko sa'yo, na pag pumunta dito, kausapin lang natin hanggat hindi nagwawala. Kasi, unti-unti, pag nakikita niya na naalagaan si Angela, magiging maganda rin ang loob niya. Pero Bakit? Ay, minsan, tatakbo siya. Pinagtataguan niya yung mama niya eh. Para may... Pinagtataguan na rin ni Angela yung mama niya. Minsan nga, muntikan ng madapal. Bakit na? Tinuro niya. Dito tumakbo sa akin. Doon ka muna silin mo saan. Bakit natakot ka? May pa siya siguro. May trauma pa siya sa nanay niya. Trauma pa siguro sa kanya. Okay lang. Tanungin naman siya, mismo na si mama. Tatanong din. Pero pag dumating, magtatago minsan. Wala naman. Pero tayo na lang po yung magturo ng mabuti kay Angela. Kasi sa totoo lang, siguro natakot siya, na-trauma siya nung nandun si Angela sa nanay niya. Oo. Kasi nga kinukulong siya. Yun siguro. Overprotective yung nanay. Ngayon nandito si Angela, nasa inyong puder na, hindi na nila makukuha yan. O, di ba? Dahil nasa mabuting kamay siya at tama naman
yung itinuturo nyo. Pero wag naman sana na ipagdamot din sa akin kasi hindi naman niya na makukuha eh. Hindi naman. Dahil alam naman natin na mayroong problema si Nanay Cathy. Yeah. Kasi pag sinabi ni Mama na umuwi ka na na, sabi ni Alan, umuwi ka na kasi baka maabutan ka ng ulan. Sabi, Oo. uwi na rin. Oo, uwi na rin. Oo, di ba? Sabi niya. Ganun na. Para hindi masyadong matrigger yung utak din ni Nanay Pag Cathy. dumadating, yung mga anak niya, minsan nagbabanding nga sila dyan, nagpupulbuhan. Si Angela tawa ng tawa, pinupulbuhan ni Mama nila. Pinupulbuhan na nila yung mama nila. Kahapon nga, si Papa, di ba si Papa, minalanik ko lang si Papa kahapon. Nagbanding-banding sila. Yung lolo nila. Oo. Oh, Kasi okay. Papa Alex, Mama sabi niya kay Mama, yan dyan, minalanik ko lang si Papa. Yan ka. Pero may time din na pag andyan yung tatlong magkakapatid, tapos andyan si Tatay Alan, naglalaro din sila. Naglalaro sila, nagpupulbuhan nga sila eh. Pinupulbuhan din ni... Yung mga dalawang bata. niya. Sino nagpupulbo? Yung Angela at si Laika, pinupulbuhan nila, ayos nila yung mama nila. Oo. Tapos, si Angela nga lumabas ka. Tawa ng tawa si Angela. Tinawanan si Ay, di maganda. kanya. Pero Nay, may tanong ako. Huwag kang magagalit. Pag nandyan si Tatay Alan, tapos si Nanay Cathy, naglalaro-laro sila, hindi ka nagsiselos? Hindi po. Hindi na. Ang taangad ko lang po sa kanila, yung masaya po yung at saka gumaling sila. Yan naman po sabi ko sa dalawa. Sabi ko, mag-aral kayo mabuti. Anong hirap po sa inyo para makapag-aral kayo tulungan yung mama niyo kasi napahawak. Napakabait Kaya mo. po yung sumalo sa obligasyon ng kasi naawa naman ako kay mama kasi ang tandahanan niya para kasi sa kanila. Kaya ako po nagpunta kami sa Bulacan. Napakabait. Dito sundo ko po sila. Napakabait niyo po. Ayun lang. Tinuring mo ng anak yung tatlong anak ni Nanay Cathy. Ako hindi ko nilihim sa inyo na hindi ako yung magulang niyo, si mama niyo. Oo. Sabi ko. Kaya diyan sa puso isipan niyo mahalin yung magulang kasi magulang niyo yan. Totoo po yun. Kaya sabi ko, napapasalamat na ako sa kanila. Sabi ko, malaki na kayo na. Kahit na ako yung tulungan niyo, mama yun na yan. Pero sa kabutihan mo na, hindi kanila malilimutan. Salamat kung ganun. Oo. Yan ang sabi ko sa nila. Pero Nay, wala po kayong anak. Hindi kayo nagkaanak Kasi- ni Tatay Alan. Di kasi na siya nahulog sa ruda, di ba napiktuan yung niya. Si Tatay Alan. Ilang beses siyang na-hospital. Ilang ulit siyang na-operan yung dito niya, yung appendix niya. Ako yung kasama niya sa hospital. Kasi si Kati nga, di ba may diferensya sa akin. Opo. So, kasi naawa ako sa kanila. Salamat sa malawak mong pangunawa, Nay, no? Wala naman, hindi naman na mababago yun, kahit anong gawin natin. Oo. Sige, umuwi ka na Kati, sabi niya. Umuwi na ako. Maganda yun. Parang, Nagluluto na nga siya eh. nagluluto siya dito sa bahay. Di ba nagluluto siya? Pinagluluto niya mga anak. Oh, hindi maganda. Ang inaano lang ni Mama, ni Papa, saka si Alan, baka may pakain niya yung bawal, di ba? Di ba may sabi niya may bawal? Opo. Hindi, bawal lang naman dyan yung matatamis kay Angela. Oo, kasi Pero totally kay Angela, hindi naman siya ang may problema. Drinks saka yung kape ma. Opo. Oo, yun. Kaya binabantayan siya lagi. Yan ang sabi niya. Kung mo painumin ng tingnan niyo si ate niyo. Gaano na po kayo katagal nagsama ni Tatay Alan? Ilang taon na po? Matagal na rin, nung ilang buwan si Laika nasira na ng utak nun eh. Pagkapanganak ni Ate Cathy doon sa bunso. 3 buwan ni Laika ma. Oo. 3 Tapos buwan. kayo na po ang nag-alaga. Ako na nag-alaga. Ang bait nyo. Ako na nag-alaga, nagmalay kayo. Oo. Ako na rin nagplagi. Doon kami sa Bulacan. Doon po sila pinag-aaral. So yun mga kababayan, mga kabarangay, kaya kami nandito dahil update ko kayo about kay Angela. Pero pagdating namin wala po si Angela, namalingki daw sila. Kaya ang inabot natin si Nanay. Ano pangalan niyo, Nay? Remy po. Remy? Oh. Si Nanay Remy. Siya po yung asawa ni Tatay Alan. Siya yung kinakasama niya ngayon. Which is, sabi ni Nanay, nagsama daw sila ni Tatay Alan, 3 months pa lang yung isang anak, yung bunsong anak nila Tatay Alan, at saka si Nanay Cathy, no? 3 months pa lang
kayo na po yung magkasama. Ano? 3 months pa lang yung bunsong anak. Oo, nasa sa kanila. Hindi, nung dumating ako, magpupur na rin yun. Parang, Running 4 months yung baby. Tapos nung kanila kay, nung ano, sabi nga nila, kinuha doon daw sa, kinuha niyo, di ba ma, sa kanila? Kasi pinabayaan na parang, nababaliw na nga siya, parang, sabi ni Ate Nora, yung, Lola, dito ka? Okay lang? Dito ka? nag-ano sa inyo, sabi niya, Opo. kunin mo na lan yung mga anak ko doon kasi baka mamatay sila. Kasi si Kati, kapag umiyak yung mga anak mo, tinatakpan ng unan. Tsaka si Laika, nasa duyan, ang baho-baho nila, ang dami yung pigsa. Pinabayaan na talaga. Dito ka, Lola. Upo ka. Oh. Sabi, kaya si Alan, nagpursige na pinuntaan sila. Tama si Mami sa yung kapitan yun dito. Oo. Eh, yung kinuha nila. Pagdating naman dito ni Laika, yun, totoo yun. Ang baho-baho nila. Upo ka, Lola. Okay ka lang. Nakuha namin siya. Kaya sabi ni Mama, kuha na rin mag-alak. So, ibig sabihin, Nay, magkakadikit lang ang edad ng 3 babae na yun na magkakapatid. Yung bunso, nung aalagaan mo siya, 3 months siya. Running 4 months. Oo. Yung pangalawa, Isang taon niya ma. Isang taon tsaka si Isang taon. Laika. tapos si Angela, kasi siya panganay, Si Angela, 2 taon ma. 2 taon si Angela pero nasundo sa lula niya. nung time na yun. 2, 1, and 3 months. 4 months. Sunod-sunod pala yung anak ni Nanay Kati, ano? Oo, kaya nabinat siguro. Kaya nabinat. Nabinat Yan siguro. pa kami uwi dyan sa kabila. Sila pa yung bahay na yan. Diyan sila nakatira. Ilang taon ka nun, Nay, nung 4 months si Bunso? 35 na ako. Noon. Ngayon, ilang taon na po kayo? 49 mag-50. So, ibig sabihin ay kung 4 months pa lang yung bunso, kayo nakasama ni Tatay Alan, ibig sabihin, nung time na yun, 2 ang asawa ni Tatay Alan. Ewan ko kay Mama, hiwalay na nga sila. Hiwalay na sila. Hindi, kasi 4 months pa lang si baby. Oo, hiwalay na daw sila nung pinanganak daw si Laika. Sabi niya sa akin. Nung pumunta naman ako, nung pinapunta ako ni Alan dito, wala naman siya dito si Kati. Sabi nila, hiwalay na daw sila. Pinabagawan niyo ba yun, Ma? Pinagamot daw sa, saan ba yun, Ma? Yung pinagamot daw nila. Si Nanay Kati. Sa ano daw, itinakasan daw. Ewan ko sa kanila. Kaya siguro nabinat, no? Kasi 3 to 4 months pa lang, tapos nakuha na yung bata kasi. Dala niya rin siguro sa pag-inom daw ng gamot kasi sabi nila Mama, pinapalaglag daw si Laika. Marami bang nainom mo na gamot? Okay. At least na na balikan ko kayo na update. Nakausap ko na rin. Maya andito na. Mayaya na yata. Pinapasyal kahit saan. Pinapasyal kahit saan. Tama yun. Pinagala namin kahit At least magkabati na kayo ni Nanay Kati. Hindi na siya. Ang ano pa eh. Kapatid ko yan. sinubuan na nga. Ay, ayan na si Angela. Hi, Angela. Oh, yan na. Angela, hello. Wait lang. Ayan na. Upo ka lang dyan. Halika dito, Be. Halika rito. Ayun, very good. Hello, Tay. Okay lang pumasok kami, Tay. Kumustahin ko lang si Angela. Sinama ko siya sa palengke. Oh, very good. Angela, mainit yan. Lipat ka dito. Dito, anak. Dali. Yan, Ming. Lipat ka, Ming. Ayan. Huwag ka na magtakip, Angela. Kumusta si Angela? Ha? Kumusta yung... Ay, sige po. Angela, kumusta ikaw? Anong binili niyo sa palengke? Hi, ate. Anong binili niyo sa palengke? Ha? Huwag ka na magtakip. Ha? Kumusta? Patingin ang face ni Angela. Uy. Ganda babae. Pag sinabi kong maganda babae. Angela, ganda babae yan ah. Ha? Patingin. Ay, oo nga, maganda. Ha? May pasalubong ako sa'yo, Angela. So, mapakuha nga. Ayun. Kumusta ka naman dito, Angela? Ha? Namili kayo? Oh, very good. Anong binili nyo?
Ha? Anong binili nyo? Pumupunta ba dito yung Mama Kati mo? Nagkikita kayo ni Mama Kati. Ano sinasabi niya sa'yo? Ha? Wala naman. Ay, ito. Yan, nagdala ko maraming prutas. Tama ba to, Sam? Ha? Pati ito? Nakabukod na po. Nakabukod na. Angela, pumili ako ito yung mga kailangan mo. Prutas. Pakiayos dyan. Oh, wow, singkamas. Ayan. Pwede pala yun, singkamas? Ha? Oo. Galing, tsaka saging. Tingnan mo ha. May singkamas, uy, sausaw sa suka. Yun. Salamat po, tama. Oo. Salamat po ba mo na? Dahil pa sa inyong daddy. Siyempre, balik-balikan natin si Angela hanggat hindi gumaling. Tapos kailan yung balik niya tayo? 24 po. 24, malapit na. No? Gusto mo pati si Mama Kati, isama natin para pa-check up na rin natin? Ha? Ay, ayaw. Ha? Kumusta ang buhay mo dito? Ha? Tay, nakipagkwentuhan kami sa asawa mo po. Opo. Sama namin sa upload. Okay lang po. Okay lang. Ayun. Salamat sa Panginoon. Tay, kumusta naman si Angela? Paupuin mo si tatay dito. Ayan. Ayan, sige. Tay, kumusta naman si Angela dito? Okay naman po siya. Nalagaan din po namin siya. Tapos pag tuwing masal, sinasama-sama ko tulad po ngayon. Tapos tuwing linggo po, pinagsisimba po namin siya. Very good. Kasama namin po siya. May ano rin time na nagtatanggal siya ng kamay pag napapagod siguro. Pero hindi pa rin niya maalis-alis yung pag-ano niya sa mukha niya. Yung pagtakip-takip. Okay lang yan, basta lagi nyo lang kakausapin. Tama yon, sa palengke, isama nyo lagi. Tapos tuwing nagsisimba po kami sa simbahan, sinasama po namin siya. Dinadalaw na namin siya ng sariling upuan kasi minsan pag puno na walang maupuan, Oo. pinapaupo namin siya doon sa Oo. Sasanayin nyo siya makasalamuha sa tao para maalis na Ito yan. ang ginagawa ko kaya tuwing umalis kami, sinasama-sama ko siya. Kumusta naman silang magkakapatid tatlo? Okay naman po, pagka katabi nilang natutulog, tapos pagka umaga, sila kasama niya, tinitimpla ng gatas, pinapaalmusal, bago kumain ng gamot. Sana tayo mapag-isipan, mapag-aralan mo rin kung paano siya makapag-aral ulit. Opo. Parang napanood ko yata yung si teacher yata, kung magtuturo ko sa college. Opo. Tapos parang nabanggit niya yata na papayag po yung mga netizen na mag-aral siya doon. Papayag naman po ako kung para sa kabutihan niyo, wala namang problema sa akin basta para sa kanya. Kaya, willing ako basta kung anong kakabuti po niya. Kasi kung dito medyo mahirapan siya mag-adjust kung paano mag-aral kasi sa edad na niya, napakamahiya na rin siya. Kaya kung maganda kung magtuturo doon si teacher, iiyan po si Angela para maturuan siya. So, ibig mo sabihin tayo, gusto mong payag ka na or gusto mo ibalik si Angela sa shelter? Opo, pag magtuturo po si... Pag magtuturo si Para maturuan po si Angela Sige po. na makapag-adjust siya na makarecover. Kasi kung dito lang iniisip ko kung tulad ng pag tinatanong namin, gusto mo mag-aral, umayo siya, siguro iniisip niya dahil sa edad na rin niya. Baka nahiya na rin siya. Sabi ko kung maganda kung magtuturo si teacher para at least doon hindi siya nahihiya, Yes. move on siya na makapag-aral. Tsaka ang siguro dito, tutor, parang ganon. Opo. Private teacher niya, no? Gusto mo mag-aral, Angela? Huwag na magtakip. Hindi kailangan kailangan mag-aral. Huwag na magtakip. Ha? Hindi niya maalis-alis yung hiya sa tao parang pag alam niya may mga tao, minsan nagtatabi, minsan hindi. Kain ka, prutas? Ha? Gusto mo kumain saging? Medyo hilaw-hilaw pa yung binili ni Kuya Sam na saging. No? Yung grapes lang pwede, pero hugasan mo na maigi, ha? Sige tay, sa ngayon kasi, pinag-aaralan ko muna, pinag-iisipan ko munang maigi about kay Teacher Mary Jane. Kasi si Teacher Mary Jane, ginagamot pa rin pa namin. Kailan yung check-up din ni Mary Jane? April 6. April 6. May monthly rin kaming pagdadala sa kanya sa pagamutan. Pero wag po kayong mag-alala kasi ang Team Daddy Frankie, lahat ng beneficiary natin is
Pag kaya na ni Teacher Mary Jane, lahat dadalhin ko sila sa bahay ni Daddy Frankie para doon sila magtipon-tipon. Kahit 2 days, 3 days, mag-stay sila doon para maturuan ni Teacher Mary Jane. Tama yun. Tiwala naman po ako sa inyo kasi lahat po ginagawa niyo para sa lahat ng mga pasyente po niyo kung ano yung kakabuti po nila. Yes. Willing po ako na ipagkatiwala si Angela para sa kakabuti po niya. Salamat. Opo. No? Oh, mag-aaral si Angela, na? Ha? Marami kang classmate doon. Classmate mo si Bandam. Classmate mo si Ate Nida. Si Kuya Oliver. Si Junjun. Si JR. Kahit na nandoon na sila sa kani-kanilang pamilya, pag may oras or dumating yung araw na pag-lecture nila, kukunin ko sila lahat. Pagsasama-samahin natin sila sa bahay ni Daddy Frankie para maturuan, di ba? Okay ba yun, Angela? Kumusta yung mga ate mo dito? Inaalagaan ka nila? Ay, very good. Ano yung pangalan na asawa niyo po? Oh, kumusta si Mama Remy? Ha? Dalawa na mama mo, no? Pag nandito si Mama Cathy, tsaka dito bantay, alagaan ka ni Mama Remy. Dami nagmamahal kay Ate Angela, no? Ha? Oy, very good. Bait-bait. Napakaswerte mo tay. No? May 3 kang anak. Mababait. Tapos may 2 kang asawa. Mababait. No? Oo po. Di ba? Pero tayo wag mo ring pababayaan si Nanay Cathy, Parang matatanda naman na tayo no? Para sa mga anak na lang. Di ba? Pero natanong ko si Nanay Remy kasi sabi niya 3 months pa lang alaga na niya si Bonso. Opo, totoo po yun. 3 buwan pa lang si Nanay Remy na nag-alaga. Kasi yung bunso po, yung sinupong po yan, hindi kanya na po saksakin ng tinidor yan noon. Oh? Kaya naagaw ko yung 2. Tapos ito na lang po yung hindi ko nakuha kasi pati yung ginan ko po, nangingialam na ayaw ibigay po. Yun na po yung time na nakikita na namin siya ng symptoms na nagkakasaan na siya sa isip. Kasi pinagamot ko rin po siya, alam din po ng tiyahin niya na hindi ko rin ho siya binitawan hanggang siya hindi gumaling. Nung gumaling ho siya, parang ang naging sinukuan ko na nun kasi yung mga maintenance niya, ang mahal ng gamot, tapos yung mga anak ko napapabaya ko kasi ultimo gatas ko halos hindi ko na mabila dahil puro siya na lang po yung inaatupag ko. Tapos nakaka-absent ako sa trabaho kasi nagkadabaon-baon ako sa utang. Kinausap ko po yung pinag ko na masinsinang sinauli ko. Kasi sabi ko, ma, di ko na ho kayang mapagtyagaan yung anak nyo kasi sa gamot pa lang, hirap na ako, isoli ko muna sa inyo. Pero nung time na yun, medyo magaling na po siya. Maintenance na lang po yung tinitake niya. Ang kaso, yung gamot na nagkakalaga ng, kung di ako nagkakamali, 50 pesos, mahigit ang 1 piraso, pinagtatapon lang ho niya. Kaya doon ako parang napaisip-isip na nakikita ko yung mga anak ko, gatas na nga lang na birban, halos hindi ko pa ho may bilihan. Kaya binigay ko muna ho sa nanay niya. Sabi ko mag-focus muna ho ako sa bata kasi hindi ko na naalagaan. Halos nagkadabaon-baon na ako sa utang, hindi pa ako nakakapagtrabaho. Pumayag naman po yung biyanan ko hanggang sa nag-focus na lang po ako sa mga bata. Po yung naging dahilan din kasi nabinat ho sa panganganak ko. Nabinat siya sa panganganak. Kasi may katigasan din ng ulo yun. Bagong panganak pa lang po siya, 1 beses pa lang po ata naligo ng mga dahon-dahon, naligo na agad ng sariwa. Tapos lagi ho nag-shirt yun, hindi ho nagpapajama o sweater, lagi naka-sleeveless. Kaya parang pinasok po siya ng damit. Pero may naintindihan kita tayo, syempre sa hirap ng buhay, lalo na maliliit, sabi mo, 3 buwan pa lang yung baby. Opo, yun. Maintindihan kita na ipa-priority talaga yung mga anak, lalo na't mga baby pa. Diba? Pero ang tanong ko tayo, huwag kang magagalit. Paano mo nagawa yon na 3 months pa lang si Bunso, may asawa ka ng Ate Remy, Nanay Remy agad?